So kapag lumabas yung system service required sa inyong sasakyan, mga kapatid, kapag halimbawa Montero ang inyong sasakyan, check muna yung brake fluid, baka mababa. Sa case nito, ito yung kanyang brake fluid. So mababa siya, below maximum pero above ng minimum, nasa pagitan siya. Ngayon, ang sisilipin nyo dyan kung bakit ganyan, unang sisilipin nyo is baka may leak sa ilalim, sa mga flexible hose nya. Ngayon kapag walang leak naman, check nyo yung brake pad, baka manipis na. Sa case nito, manipis yung brake pad. Pakita ko sa inyo. Ayan, ewan ko kung makikita ninyo against the light. Lagyan natin ng ilaw. Ayan, so ito yung kanyang brake pad. Ayan o. Kung mapapansin ninyo, manipis na yung kanyang brake pad. Ngayon, bakit nababawasan yung fluid doon kung manipis ang brake pad? Yung fluid na nasa reservoir naiipon dito sa inyong caliper, sa brake caliper. Apat yan, apat na side kasi apat yung gulong, so apat na may caliper. Ngayon, numinipis yung brake pad. Kapag numinipis yung brake pad, tumutulak yung piston. Ito yung piston, tumutulak yung piston papalabas, so na dito na pupunta yung brake fluid sa loob ng piston. Ngayon kaya nababawasan yung inyong brake fluid. Ngayon kapag nagpalit kayo ng makapal na brake pad, ipe-press nyo to, papasok doon sa loob ng caliper, yung piston niya ipapasok sa loob, doon magaganap yung pagbalik ng fluid. Ito, babalik yung fluid papunta doon sa reservoir dito. Ayan, kaya aangat ulit yung brake fluid hanggang maximum. Kaya hindi siya nire-recommended na maglagay agad basta-basta ng brake fluid kapag nababawasan to. Much better muna to check, baka may leak, baka manipis yung brake pad. Ngayon kapag wala naman leak at hindi naman lumabas yung brake system service required, pwede ka naman mag-top up. Pero make sure kapag magpapalit ka ng brake pad ay babawasan mo muna ito, kasi kapag nag-press ka na ng caliper dun sa may piston, malaki ang chance na umapaw dito yung brake fluid. So yun mga kapatid, yung rear ay naikabit na natin, napalitan na natin ng bago. Pero yung harap, manipis na rin yung brake pad nya. Ayan o. So itong brake fluid, hindi pa tayo nagdadagdag kasi nga magpapalit pa tayo ng 3 brake pad sa kabilang side ng kanan, front and rear. Dito na tayo sa kaliwang harap. So ito yung kanyang brake fluid. Hindi na masyado kita. Ito yun. So titingnan natin pagkatapos natin gawin at magpalit lahat ng brake pads, titingnan natin kung saan aabot yung fluid ng brake dito sa reservoir. So baklasin na natin to, palitan na natin yung brake pad sa lahat ng side, yung natitirang 3. So before ko tanggalin, pakita ko lang yung brake pad. Ayan, kung makikita ninyo ay manipis na yung brake pad nya. Ayan o, nakaangat na sa sobrang nipis nya. Ayan o. Ngayon, papalitan na natin yan. So ito, ipipress natin yung piston. Ayan, nakaporma na yung ating clamp. Ayan, kapag pinupush natin papasok yung dalawang piston, meaning yung fluid, yung brake fluid, ayan, ito, dadaan dito, pabalik dito sa reservoir. Ayan, pag akyat ng fluid dito, hanggang sa maibalik natin sa maximum level. Alright? So, ipipress natin dahan-dahan. Ayan, hanggang sa magpantay na yung piston nya. Ayan. So ngayon, tingnan natin. Ayun, medyo bumalik na yung kanyang fluid sa maximum, pero konti pa. Siguro pag na-press natin yung dalawang side ay aabot na sa maximum yan. So ngayon ay naandito. Ewan ko lang kung kita ninyo mga kapatid, pero ilawan natin. Ayan o. Makikita nyo, ito na yung level nya. Medyo blurred lang.
So yun, kanina nasa dito siya. Andito siya. Ngayon nandito na. So mamaya pag natapos natin mapalitan ng brake pad yung dalawang side sa right, ay dapat nandito na yan sa maximum. Right? Bali ito yung brake pad na nakakabit ngayon. Ayan, manipis na siya. Ito yung isa, pinagamit natin pang press. Ayan o, kung mapapansin nyo talagang wala na siyang pad. Manipis na. Kaya papalitan na natin siya ng bago. Okay? So ito, dito tayo sa front right hand. Ito, para makita nyo din. So natanggal ko na tong naluwagan ko na itong caliper pin. Ayan. Ito yung itsura ng kanyang brake pads. Ayun. Ayan na nga po, at manipis na yung ating brake pads. Ayan. Bali, ito tanggalin natin to caliper. Ayan, ito yung brake pad nya, manipis na. Ito medyo pa, pero need na rin palitan. So ngayon ay pabaklasin na natin at papalitan natin, pero ipe-press din natin ito. Right, so ito ay front right hand. Mga kapatid, na-press na natin tong caliper. So pakita ko sa inyo yung level ng brake fluid. Ayan. So kung papansin niyo, nasa level na siya. Ayan o. Nasa tamang level na siya. Ito na yung kanyang brake fluid. Makikita niyo naman, darker siya sa lalagyan niya. Meaning, talagang manipis na yung mga brake pad niya, kaya bumaba yung brake fluid level. So yun, ngayon tapusin na natin yung dalawang side sa kanan. Alright mga kapatid, tapos na po. Nakikabit na natin yung likod. Okay na rin yung harap. Okay na lahat. Ngayon, tingnan nyo yung brake fluid level. Ayan na siya. O, diba? Ngayon, ang suspect ko kaya sumobra yan, baka maaaring lumabas na yung brake service required dito sa Monterong to. At ang initial reaction siguro ni may-ari is to top up brake fluid para mawala yung brake system service required. So ngayon nagsalin siya at nawala yung indicator na brake system service required. Ngayon manipis na yung brake pad at nag-press tayo ng caliper, kaya ngayon sumobra siya dito. Supposedly dapat hindi siya sosobre kung hindi nagdagdag ng brake fluid, kasi yung standard na brake pad, yung kapal niya, yun na yun, yung genuine nating ipinalit. Anyway, madali naman magbawas niyan. Pwede naman nating higupin through yung pang higop natin ng brake fluid. At gusto ko lang makita ninyo na ayan, ito na yung brake fluid niya. Kaya pagka mababa yung brake fluid, check nyo muna kung may leak sa ilalim sa bawat side ng gulong ng brake fluid, or baka manipis na yung inyong brake pads. Kaya pag lumabas yung brake system service required, wag po agad mataranta, check muna yung level ng fluid. Siyempre, huwag nyo kakalibutan takpan. Ayan, tama natin yung hood. Mamaya na siguro kasi magpapalit pa ako ng fuel filter nyan Start muna natin. Alright, start natin. Ayan, pag inapakan mo yung preno, ang lalim niyan. Ayan, para siyang walang preno, halos sumagad sa flooring. So kailangan bombayin mo siya. Ayan, okay na yan kasi na-press mo yung caliper. Lahat ng caliper mo, na-push mo yung brake fluid. So, yung pressure, binalik mo papunta sa reservoir. Ngayon, okay na yan. Bombayin mo muna bago mo yabante. Kaya natin. Ayan. Alright. So, wala nang lumalabas na brake system service required. Okay na tayo dito. Next na gagawin ko dito is yung palit naman ng fuel filter.
I hope guys natuto kayo sa ginawa nating vlog, at don't forget po to follow my Facebook page and YouTube channel mga kapatid. Salamat po at na-reach natin yung 3,000 subscribers sa ating YouTube channel. Ayan, maraming salamat po sa suporta mga kapatid. At nawa po ay nagiging makabuluhan po ang panunood ninyo sa aking mga pinagagawang vlog. Ayan. Thank you very much po and God bless mga kapatid.